Marie Valdez says, OFW watching from Dubai, naiiyak ako sa ginagawa ng administrasyong ito kay VP Sara. Sarap kalad ka rin palabas ng HOR itong espekel na ito at itapon diretso sa WPS. Yung ganung level ang inis ko. Ay. Jolly Boy says, I don't want the impeachment to push through, but if ever, mas magiging mabuti yan for VP Sara to defend herself from all these false accusations and political prosecution. I think the term is persecution. So, ako hindi. You know why? Because it is unfair. Why do you want to put her through that? Why do you want an innocent person to have to defend herself? It is, for me, unacceptable on any level. Yung sasabihin na, mabuti na rin yan para makapagsalita siya ng gano'n. No, BS. Dadalhin mo siya doon. Mag-hire siya ng mga abogado. Haharap siya. And people there, the congressmen will be there to ensure maximum pahiya. You want to put her through that? But if ever magiging mabuti yan, hindi. Because an innocent person does not have to answer for anything. It is the burden of the prosecution to prove guilt. Papupuntahin niyo po siya dyan para mag-defend. Wala naman dahilan para i-defend niya sarili niya. Inosente siya. Kinlear siya ng COA. There is no reason for her to be put in a very public forum at ipaglaban niya yung sarili niya. Bakit? There is nothing good about it. Sorry, hindi ako galit sa'yo. Pero it is unfair. It is unjust on any level. Kasi tingnan ninyo, doon sa criminal cases, dadaan ka sa piskal. Magde-determine sila kung mayroong probable cause. Dito, Congress decides probable cause. Sila nga dyan yung nanggigit-git. Sila nasa utak nila yung it only exists in their mind. Whatever fault she has. In fact, the only fault that is absolutely clear here is that she is popular. Malapit na akong kumanta ng dun sa Wicked eh. Popular. Don't ever say that at least may chance siya to defend herself. She had. She did. She doesn't have to. Okay? Hindi kailangan. Kinlear siya ng COA. Nag-iimbento ang Kongreso. And don't they dare say or even mention na yung grave threats ay impeachable offense. Ang kilay ko, ha? Alam niyo kung bakit? Because grave threats does not in any way reach up to the level of a high crime. So, ewan ko kung anong nakikita ninyo, but for me, on any level, bakit natin paaabutin dun sa punto na i-impeach nila ang vice president natin? She did not do anything wrong. Iniimbento nila. If all of these suspicions were thrown at her by congressmen who had too much money and too much time. Nagsalita na ang COA and in fact, asa na yung investigation on any crime that she had committed. Sabihin pa lang, di nga nila ma-prosecute siya for the alleged grave threats. Paano nyo ipalalabas na yan ay high crime? Tingnan nyo nga kung ano yung grounds ng impeachment. Gusto lang nilang pahiyain ang vice-presidente. They want to drag her through the mud. And I, for one, do not agree that we should allow that to happen. Kung pilitin nila, I want them to know, ayoko. Ayoko kasi wala kayong basihan na gawin ito sa kanya. Wala siyang maling ginawa. Di nyo nga makalkal yung sa presidente, pakalkalin nyo yung sa vice president. Tingnan mo, makasarili ka talaga dyan eh. Sabi ni Ricky Panuelos, okay lang ma-impeach si Inday, this will give way for the candidacy of Benji Magalong. Kailan naging unfair or unjust si Benji? Pakisabi nga, hindi siya yung type na magbe-benefit from injustice, done to somebody else. Pakitignan ninyo nga yung kandidato nyo, kaibigan ko si Benjamin Magalong. And he is not the type who will suffer an injustice para mag-benefit siya. Ingat naman kayo. Huwag niyo nang gamitin yung pangalan ni Mayor Benji kung ganyan rin lang. Yung okay lang na may injustice para manalo yung kandidato ninyo. Wow. Pati kandidato ninyo, I'm pretty sure ayaw niya yon because that Magalong is a fair man. Sabi ni Sam, maraming nagagalit dahil lumalaban daw tayo kay VP. Sino lumalaban kay VP? Lumalaban kay VP? Sino may sabing lumalaban tayo against the VP? Sino may sabi nun? At paano nangyari yun? Andun nga ako sa appreciation dinner ni VP. So, hindi ko maintindihan. And this is the problem with prepositions kasi. Nilalabanan ba si VP against, fighting for, fighting with? Ano po ba ang dito? Grabe, alam niyo kung bakit frustrated ako? Kasi communications yan eh.
Linguistics pa ako. Spokes pa ako ng kung sino-sino. Spokes ako dati ng IDP doon sa impeachment trial ni Justice Corona, press secretary. So very particular ako about your statements. So that's why sometimes I correct you or I ask, anong ibig sabihin nito? Because every single word in your statement will count para may maliwanag kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Sabi ni Master J, gusto ko yung tapang mo, ma'am. Sa totoo lang, I take my cue from the VP. Sinabi naman niya maliwanag, I did nothing wrong. Yung mga paulit-ulit, nakakatawa yung ginagawa nila noon sa Kongreso, yung paulit-ulit yung tanong, iba-ibang congressman, same questions, is actually reminiscent of an interrogation. Ganun po ang ginagawa ng mga ng CIA. Ganun po yung mga interrogation techniques ng mga intel agencies. Uulitin nila ng uulitin in the hopes that you will break down. Kaso lumaban si VP Inday. So frustrated sila ngayon. They want to put her in a place where they can drag her through the mud. Para yun, yan ang legacy ni Martin Romualdez. This is the Martin Romualdez Congress. Using the congressman to drag an innocent person through the mud. Pues, if you drag her to hell, she's taking all of you down with her. Yun ang sinasabi niya. Diba? Drag me to hell. Diba? Remember yung drag me to hell press con niya? It's so frustrating kasi kaya nakakagalit Sobrang nakakagalit. Kasi, ang problema, yung ganyan na, they are endangering even the innocent. Nahimik yung tao At alam nyo, sana hindi na lang nila pinakialaman. She was actually quiet. Ngayon, pag nag-press con siya, kung ano-ano na yung lumalabas, she would have stayed quiet about everything. Pinakialaman nyo siya. O ayan, ngayon, nabulaga kayo. Tapos yung kakaripas kayo, kailangan nila ng something as big and as expensive and a cast of thousands like an impeachment proceeding para matanggal siya. Kung tumahimik lang sila, hindi naman siya talaga interesado. Remember, she said no to the presidency in 2022. She could very well have said no in 2028 if there was another viable candidate and if they just played nice. Pwede naman sila makiusap. Bata pa si VP, pwede naman nila sabihin, pwede ba? Isa pang term. No, if they treated her well, hindi. These people, they don't know how to treat people well. In fact, magaling lang silang pumaksangkapan sa mga tao. Yun. User-friendly. Why did they do that? Sabi ni Jen, bulgar na tuloy baho nila sa media. Totoo yan. And it's only going to get worse for them. Of course not. Huwag kang mag-invento, Eduardo Nick daw ha. Sabi niya, by the way, explain who is Piatos Villamin. Even COA questions it. Of course not. COA did not question it. COA cleared it. COA gave a clean bill of health to the Office of the Vice President and said na walang problema sa kanilang mga audit reports. Furthermore, in recognition of the fact that these are confidential informants, acceptable po. Walang nakalagay dun sa rule na hindi pwede ang pseudonyms. Ano akala ninyo? Ha? By the way, ang hindi lumabas dyan sa Kongreso, and you're trying to mislead people by saying even COA questions it. COA did not. Okay, that's precisely why. Itong sinasabi. In fact, the entire basis for the Quadcom to have conducted that hearing was supposedly to see kung ano yung kailangan na changes doon sa rules on confidential funds. Sabi pa nila, why did you not question it? They asked these congressmen, if I'm not mistaken, si Dan Fernandez and two others, asked COA, hindi nyo man lang tinanong? Ano yung name na Piatos? O itong si Konggun, sinasabi niya Piatos. Pinipilit niya Piatos and the lawyer for COA answered, the name, sir, is Piati. Pero in-ignore nila. COA questions it. That's bull manure. Pa-fake news ka, kala mo lulusot yan. Sabi ni Dalaki Kitika, sa mga listeners mo, I know they're emotional, but it shouldn't blind their rational thinking. Yung iba kasi nadadala na sa emotion. Let's rally behind VP Sara, show our support. Yeah. Merong iba dyan yung mga tipong, ba't di sagutin na lang ni VP Inday? Ang kapal! Because that is what due process rin is about. Kailangan, bago kayong magpasagot dun sa isang tao, may basihan kayo. Hindi yung mga, bibend nyo yung rules because you're so curious, you want to know what she has to say. Are you nuts? Gusto mo mag-violate ng karapatan ng isang tao simply because you're curious about what she has to say? What the heck? Sabi ni Anesha, may lawyer din na nagsabi na hindi kasama ang confidential funds sa complaint issue for impeachment. Ma'am, nakita naman yung ibang, reklamo. Andun po yun. Di ba apat yan? Grabe kayo.
Eh ano yung pinag-usapan natin the other day na nandun naman nakapost naman kung ano yung impeachment complaint? Kasama ang confidential fund pero ginawa nilang audit issue. So ewan ko kung sinong pinakikinggan ninyo ma'am, pero factual matter yan. O sige ma'am, ano yung sinasabi nila na complaint for impeachment? Sabi ni Jonisha, na high blood ako pag sinasabi nila na ang piyatos si VP Sara, buwis talaga sila. Sabi ni Tuna sa Shimi Master, si Mayor Magalong na ang matapang ngayon ma'am. Matapang naman siya kahit dati pa. Kailan ba naman hindi siya naging matapang? Oh, tagal-tagal ko nang kilala si Mayor ha. And there was never any instance na hindi siya matapang. So, bakit sinasabi ni si Mayor Magalong na ang matapang ngayon? Marami pong matapang. So, walang monopoly yan. It's possible na the spotlight is on him. Pero sinasabi ko sa inyo, never yan naging hindi matapang. Yan o, si Ella Jay. Pumunta pa talaga sa wall natin para sabihin, Duterte kami noon, kaso ayaw na namin, daming issue nila. Eh ma'am, kasalanan ba namin na ang dali ninyong magpapaniwala kahit wala sa rason, walang ebidensya, halatang kargado? Kasalanan pa ba namin? Kailangan nyo pang pumunta dito para i-announce, ayaw na namin sa mga Duterte. Ask as if we care, ma'am. Yes, totoo. Kasi kami, we think for ourselves. Akala nyo ba you're coming in here without any evidence na ganyan lang, na na-convince kayo na ay, ang daming issue, ayoko na. Issue pa lang, ma'am, ayaw nyo na. Hindi namin na kailangan ng mga ganyang kakampi. Kasi sa totoo lang, ma'am, ibig sabihin niya, kung sino na lang marinig ninyo kahit walang ebidensya, issue pa lang ha, hindi pa nare-resolve, issue pa lang, na-convince na kayo. Hindi namin kailangan ng ganyang kakampi. With friends like you, who needs enemies? Sabi ni Celso Santos III, bakit papahan ni Duterte yung Michael Yang? Eh bakit papahan ni BBM yung Michael Ma? Ha? Pakisagot naman, no? Michael Yang kayo ng Michael Yang dyan eh. Kung may kaso, edi sundan natin yung kaso. Sundan ninyo. Di pa naman yan ako-convict eh. So ano yung sabi sa saligang batas? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung hindi pa siya guilty, hindi pa siya nakahatulan, di katulad niyan si ano, pwede na tayong mag-presume dito doon sa isang kongresista na may hatol na. Kayo, wala pa yung hatol, meron na kayong katlopahan. Ano yung guilt by association? Bawal din yan po sa saligang batas. What? Kaibigan mo yung tao, automatic yung guilt niya, guilt mo rin? O edi tanungin natin kay BBM, bakit kaibigan mo si Michael Ma? Ha? Bakit ang dami niyong kaibigan na traders, smugglers, ha? Kahit wala, ano naman hindi pa nahahatulan. Di ba? Guilt by association eh. Tapos kahit hindi pa napapatunayan, guilty ka na rin regardless. Ganyan ba kayo mag-isip? Katlopahan pa lang, tapos galit na kayo? Patunayan nyo na may kasalanan yung tao, hindi yung pinapatunayan nyo, may kasalanan yung kaibigan niya. Ano yan? Marie Valdez says, OFW watching from Dubai, naiiyak ako sa ginagawa ng administrasyong ito kay VP Sara. Sarap kalad ka rin palabas ng HOR itong speckle na ito at itapon diretso sa WPS, yung ganung level ang inis ko. Ay. Eileen Siniza says, watching from UAE, maiba lang ako, dun sa sinabi ni Saldi ko na sinabi daw ni late Joker Arroyo na dapat daw si Martin maging Pangulo at Kongresista dahil matalino. Ha, Joker, kadiri. Eh, parang mali yata yung timeline ni Kong Saldi, di ba? Parang ang lumalabas, ano ba yun? Hindi nabuhay si Senator Joker nung kinukote niya na oras, na time. Sabi ni Gilberto Vestil, may kaso ba kung batuhin ng putik si Speaker at ang Quadcom na yan dahil sa spin, binato nila ng putik ang kanilang king at queen. Wala kasi silang less majest na laws na bawal insultuhin or in any way yung kanilang royalty. Meron yan sa ibang mga bansa. That being said, dito, yes, pwede siyang i-consider na slander by deed, mga ganon. Kung masaktan, it depends dun sa level ng sakit. So kung kunwari, slight physical injuries, may mga ganyan. Sabi ni Jonah, sabi nila, desperado si VP Inday sa pagpalit ni B at sa pagtakbo ng presidente sa 2028. Pero kitang-kita kung sino ang desperado, iba talaga ang B, advance mag-isip. Nakakatawa yung reasoning na ganyan. Kasi nananahimik si VP Inday. Sila yung nanggulo, sila yung nangkalkal. Tapos ngayon sasabihin, iaakusa siya na kaya nagrarally kasi gustong palitan yung presidente para maging presidente siya. Ayaw nga niya mag-presidente 2022. It was hers for the asking. Willing mag-vice president si BBM. Pagkatapos ngayon nila sasabihin yan. Second, sinasabi nila, gusto nila magkagulo para maging presidente si Inday to avoid yung mga kaso. Kayo nga yung nag-imbento ng kaso na yun eh. Sabi ni user, ayaw palang pakalkal. Oo, si Presidente Marcos ayaw magpakalkal, sa totoo lang. Siya dyan yung hindi niya pinapakalkal eh. Kaya nililipat parati sa ibang tao like the Vice President, yung kalkalan. Sige nga. Besides, kahit kinalkal nila si VP Inday, wala pa rin nahanap. It's a stretch both of the imagination and taxes the logical thinking of people. My God.
Ano po masasabi ninyo sa coming call ni BBM with Biden this Sunday? Hindi ba si Trump ng presidente? Wala, magchichikahan na lang sila dyan. Or may mga warnings siguro, o ganito yung ginawa namin para ma-ensure na tuloy-tuloy yung gagawin ninyo. Para sa akin, it's not even newsworthy anymore. Paalis na si Biden eh. Lame duck na lame duck na. It's a matter of days. Ngayon lang siya kinausap. Parang wow, napaka-importante talaga ni BBM. Nireserba talaga ni Biden na paalis na siya bago siya kausapin. Tapos tatlo pa sila.